Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto nag-uulat mula po sa Japan. Eto na nga po, ha? At tayo po ngayon ay meron lamang pong inaasikasong mga negosyo kaya po tayo nandito sa Japan po. Pero hindi po tayo titigil sa banatan dahil kahit po tayo nandito ay mainit ang mga issue ho sa Pilipinas. So grabe ho yung mga napapanood ho natin ngayon at ibabalita natin, ihahati do natin ito. At syempre, babanatan natin ang mga gunggong na mga panira at salot sa ating lipunan at saka yung mga opisyal nating hindi nagtatrabaho, mga opisyal nating walang ginagawa kung hindi kumuyakoy sa kanilang mga bahay, walang ginawa kung hindi magnakaw. Ayan ho ang mga pag-uusapan natin, ho. At eto nga, may bago hong balita, ito hong si Speaker. Your Honor, Mr. Chair. Grabe ka naman, Mr. Chair. Alam mo itong bagong balita mo, pwede kang patalsikin dito. Sana nga. Hindi Ako talaga dapat to papatalsik na ho ito dahil napakarami na hong hindi ho sinunod na, ewan ko kung matatawag ba natin hindi sinunod na batas o patakaran, pero napakarami na po nitong ginawang katarantaduhan sa Kongreso. Nakakahiya. Sabi nga ho nila, diba, sabi nila, this is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Hindi lamang po isang tao nagsabi niya. Napakarami hong iba't ibang tao at ibang political affiliation na nagsabing pinaka-corrupt na budget ito. The worst ever in the Philippines. Alam naman natin kung sino po ang namumuno pagdating sa budget, di ba? Walang iba kung hindi ang power of the purse. Ika nga, sino ho ba ang pinuno nun? Walang iba kung hindi ho to si Speaker. Si Mr. Chair. O, di ba? Alam naman po natin yan Pero kahit ganun nang nangyayari, ang kapal ng muka. Kasing kapal siguro ng taba niya. Hindi sa tingin ko ang kapal ho kasi ng muka. Bakit ho kanyo? Hindi pa ho nagsasalita yan. Talagang wala akong pakialam sa inyo. Parang ganun ang datingan niya Hindi, alam mo mga kababayan, hindi po ito pwedeng basta-basta ka nalang tatahimik. Hindi ka pa pwedeng, hindi, dead ma ako, bahala kayo. You are a destabilizer. Hindi pa pwedeng gayon. Kung yung presidente nga nagsasalita although sablay yung sinasabi niya, pero nagsasalita, di ba? Alam mo, kahit pa paano, masasabi natin, at least itong taon to, alam, nakikialam siya at meron siyang opinion. Mali nga lang. Pero gayon pa man, mantakin nyo ito mga kababayan, lalo na yung mga loyalista dyan, lalo na mga bayarang loyalista, makinig kayo sa akin. Yung mga sip-sip dyan kay Marcos, at ewan ko kung sip-sip kayo kay Marcos o bayaran kayo ni Speaker. Hindi ko alam kayo mga putang inang mga vlogger. Dahil ang lakas nyo mantakin mo, inibitahan lang mga Duterte supporter. Lahat lang ng mga anti-Congress. Yun lang inibitahan. Kayong mga pro-admin. Mas marami pa kayong pinapakalat na fake news. Hindi ba ho? Ito. Diretsohan tayo, mga tarantado kayo. Makinig kayo sa akin. Kayo mga vlogger na loyalista. Kayo, nagbabalita kayo ng mga news. Kayo nagbabalita kayo ng mga nangyayari sa gobyerno. Ibig sabihin, talagang you deliberately nagbibigay kayo ng inyong mga balita. Kami yung mga masasabi nating Duterte supporter o yung anti itong mga katarantaduhan ninyo, kami po bumabase laang sa balita at nagbibigay kami ng opinion. Ito po'y opinion. Ibig sabihin, kunwari may nakita kaming balita. Ito, nilabas si ganito. Kayo may magbibigay lamang ng opinion. Hindi kami nagki-create ng aming sariling balita. Meron, iilan dyan na chismoso-chismosa. Iba yun. I-out nyo kami doon. Hindi kami kasama doon. Pero pag titingnan ninyo, kasi eto mga kababayan, diretsuhan na to. Kasi meron nagbalita sa akin na nandun yung pangalan ko. Balita lang. Meron lang nag-report sa akin. Alam mo naman, may chismosa rin akong mga moderator.
na nagbalita sa akin, banat ba? Nandyan ang pangalan mo Kumpleto pa, Lord Byron Cristobal. Binalita lang, pero wala po ako natatanggap na kahit na anong invitasyon or ini-informan lang ako. Walang ganun. Ano to? Bali-balita na lang tayo, wala nang imbitasyon. Hindi, gayon pa man. Ako talaga meron po. Ako ay negosyante. Ako po ay, alam nyo naman, pabalik-balik ho tayo dito sa Japan. Kasi nga meron ho tayong mga business partner na nine-negotiate ho dito. Meron nagpo-provide ho tayo ng kung ano-ano dito sa Japan. Kaya ho tayo nagpupunta ho dito. At naka-schedule na po ito. Last year pa po, naka-schedule na ho ito. February, tapos March. Ganun ang balik ko tuwing malamig. Pero pagka mainit, ayoko. Sabi ko dun sa aking kapartner na Satcho, Satcho, wakaranay. Satcho, nay, mainit nay. Samuy, okay, samuy. Pero ano man tawag doon? Hot. Hot, not. No. Sabi ko, yun talaga. Kaya tayo nandito, ha? At gayon pa man, isang malaking katarantaduhan po sa tingin ko yung isang investigasyon na yan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, kaya nagkakaroon ng hearing because of aid of legislation. Di ba? Yan po ay in aid of legislation. Ibig sabihin, para gumawa ng batas, mag-amend sa batas, yan po ang tsaka i-oversight po kung natapatupad ba yung batas. Pero alam nyo, ang dami na po nating batas tungkol po sa cybercrime, libel, cyber libel, spreading fake news. Hindi ko nga alam kung tatanga-tanga lang ba talaga itong mga congressman natin? Hindi ho alam na may ganyan na. Sabihin na natin alam nila na may ganyan na. Sabihin na natin, kunwari, nagmamagaling sila, alam na nila yan. Halimbawa lang, ano pa ang aayusin mo dyan? Ang kailangan niyan, implementasyon. Ibig sabihin nun ng hindi ko kasi masyadong nai-implement. Ako, aminado naman ako. Ang dami nagpapakalat ng fake news dyan, lalo-lalo na yung mga pro-BBM. Vlogger. Ay, hindi pala, sorry. Palitan na nga natin, hindi naman sila pro-BBM Yung mga vloggers na yan, hindi ho sila pro-BBM. Tapusin na natin yung issue na yan. Bakit ho kanyo? Hindi na ho sila pro-BBM, pro-Romualdez sila Hindi na nila binabalita yung presidente nila Ang binabalita na lang nila, lagi si speaker Halatang halata kung sino Kung sino amo nila Halatang halata kung sino nagpapamerienda sa mga animal na yan di ba? Hindi na ho sila pro-BBM ngayon, pro-speaker na ho sila. Ngayon, ayan na magtataka ka kasi kung oversight lang o kung sasabihin na natin ang problema ay implementasyon nung batas, ang dapat ninyong pinapatawag ay ang cybercrime ng kapulisan, cybercrime ng NBI, bakit wala silang ginagawa pagdating sa mga nagpapakalat ng fake news. Yan ang mga dapat imbitahan. Ang DICT, kung paano yung technology, yan yung mga dapat iniimbitahan. Hindi ho yung mga galit sabihin na natin nagko-komento, nagkikriticize sa gobyerno. Bakit ho kanyo? Kasi ang nangyayari, iisang side. Sana nga ako inimbitahan nyo pareho Yung mga naandun, pati yung mga, alam mo na, yung mga nagpapakalat ng maling balita talaga. Eto pansinin nyo ito. Fake news. Hindi naman sinabing fake opinion. And there is no such thing as fake opinion kasi it's your opinion. Fake news. Hindi naman po ang mga nakikriticize sa gobyerno, kinikriticize lang nila according to what the government is doing. It is not because na nag-iimbento sila, gumagawa sila ng istorya. Meron lang iilan-ilan. Naintindihan ko yun. Yun ang dapat talagang kasuhan ninyo. Hindi nyo na nga dapat ipatawag. Pag meron nagpakalat ng fake news, demanda nyo na. I-libel nyo na. Tapos na ang usapan. Hindi na yung papatawag pa. Oy, ikaw, tinawag mo daw akong committee. Bakit mo ako pinagtatawa ng committee? At saka, ba't ang tawag mo sa akin Dan Fernandez? Ang pangalan ko, Dan Fernandez. Oo nga sir, Dan Fernandez. Oo nga, ba't mo ako tinatawag ng Dan Fernandez? Dan Fernandez pangalan ko. Ang gulo, no?
Pati pala yung vlogger, may sabit sa pananalita. Pambihira. Anyway, bakit tayo napunta dyan? Kasi nga ho, ito ang problema. Konektado po ito sa sinabi ng isa sa mga magagaling na kahit nasa kabilang kulay ho ito, kahit nasa kabilang partido ho, sabi sa kabilang political po itong tao na ito po yung magaling talaga, matalino po talaga ito. At may nireklamo po siya sa hindi pagtupad ng trabaho ng isang speaker. 'Di ba? Yun po ang problema. Ang dami ninyong focus kayo sa impeachment, focus kayo sa Quadcom, focus kay Duterte, EJK, Pogo, now vlogger. You're spending too much money doon sa mga bagay na hindi nyo naman din na-resolve. Wala rin naman kayong ginawa. Ito, may desisyon na ang COMELEC. Bakit hindi ninyo sundin? Bakit hindi ninyo itong pag-aksayan ng panahon? Bakit hindi ito ang focus ng gobyerno natin sa Kamara? Bakit ang focus yung batikusin natin, siraan natin, ilaglag natin, padapain natin ang mga kalaban? Hindi yun ang focus. Dapat ang focus, gawin natin ang trabaho natin. At ito, isa sa mga trabaho, Mr. Speaker, makinig ka. Oo, ikaw. Instead na utos ka ng utos sa mga bataan mo na labanan at itumba ang mga kalaban mo sa 2028, etong i-focus mo yung trabaho mo. Ginagalit mo ako. Ang sarap-sarap ng buhay ko dito sa Ginagalit mo ako eh. O ha? Pakinggan nga natin itong si Madam Attorney Rowena Guanzon. No, ito ha. Pakinggan. Hanggang ngayon ay wala pa rin kinatawan sa Kamara ang isang party list na nagre-representa sa mga taong may kapansanan. Ito'y sa kabila ng kahit pasok na ito sa COMELEC noon pang nakaraang taon. Dahil dyan, napilitan ang grupo na dumalog sa Korte Suprema para ihain ang kanilang petisyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Si Margot Gonzalez para sa balita. Parang nahawa na sa akin si ate Hi ate. Joke lang po ate Kasi napapakanon yung sukatan. Minsan nabubulol-bulol ako dun Pambirang buhay to. And, nung kabataan ko kasi, magaling ako magbasa. Magaling talaga ako magbasa. Eto, patutunayan ko sa inyo. Graduate ako nang hindi nag-aral. Paano ka naging magaling magbasa? Kasi puro kodiko lang ako. Yung libro nandyan sa baba, alayo imantakin mo yung libro, di ba? Lalagay mo sa baba, tapos yung paa mo nagbubukas-bukas. Ganun. Alam niya kung saan yung sagot Bubuksan-buksan lang niya ng ganun. Gaganunin niya ng paa. Walang medyas yung paa na yun, daliri lang. Tapos nababasa ko yung kahit ganun kalayo. Ang liliit ng letra nun walang biro. Pero ngayon dyan sa sukatan, hindi ko na mabasa kahit ang lalaki ng letra. Tapos kahit nga walang sulat, nababasa ko Kaya niyo yun. Talent yun, mga brad. Kaya nga ngayon hindi ko maintindihan ba't di ko na mabasa. Kasi nagsusulat ako doon sa table na walang tinta. Ng kodiko. Huwag niyong gagayain to mga animal kayo Sinusulat ko doon yung mga kodiko ko. Nakaukit lang yan. Ang nakakabasa at nakakaintindi lang yan, ako. May sarili akong lingwahe. Hindi alam nung teacher. Sulat ko lang dyan. So, ganun ko lang. Tapos tatakpa mo ng test paper. Tapos pag wala yung teacher, kunwari, mainit naman. Papaypay mo yung test paper. Nababasa ko na yun. Kahit ganun yun, wala sulat yun Walang tinta. Pero ngayon, yung teleprompter, di ko mabasa. Parang nahawa si ate. Banat bay, pati ba naman yung mga kasama mo, binabanat? Hindi ko binabanatan. Nilalambing ko lang. Uy. Ganyan talaga ako maglambing, di ba? Gago! Talay. Hindi pa rin umano nanunumpa at nakaupo sa Kamara ang representante ng Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List na si Maria Camille Ilagan.
Matatanda na nagsumite ng bagong listahan ng mga nominee ang P3PWD sa Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Ito'y matapos itong tuluyang hindi pinahintulutan si Guanzon na kumatawan sa partido sa pamamagitan ng substitusyon. Sa bagong listahan, first nominee si Ilagan at siya agad na naiproklama ng COMELEC noong Disyembre ng nakaraang. Kasi ito, grabe mag-criticize ito si Ma'am Rowena Guanzon eh. So, ewan ko kung paano nila nagawa ng paraan yun. Tinanggal nila bilang first nominee nung party list dahil then eventually na the decision ng Supreme Court na sige, alisin. No? So, matik yun. Aangat yung mga second nominee, third nominee. So, isusumite mo ngayon yun. Nasumite. So, tama naman na dumaan sa proseso. Di ba? Tandaan ninyo, dating COMELEC din ito si Madam Commissioner. So, alam niya yung proseso. Nung nasumite, napagdesisyonan na ng COMELEC, okay, yan na. Yan na yung official ninyong representante dyan sa party list. So dapat, matik na po yun. Yung itong congressman na bonjing-bonjing, dapat ilagay mo na dyan. Diba? At sabihin mo na, authorize mo na itong itong tao na ito na makaupo. Bakit hindi nila pinapaupo? Dahil ba pinag-iinitan nila kasi si Madam Rowena Guanzon, siya po yung si Attorney Rowena, siya po yung nagpakalat ng Coke, yung soft drink. Gumawa siya ng mga video trending yun eh. Yung Coke, ayan tuloy, pinag-initan tuloy. Siguro kasi ganyan ang ginagawa nito ni Romualdez eh. Pagka nakakakita siya ng kalaban, ibabagsak niya. Tapos, sasabihin niya ngayon sa pinsan niya, Insan, ako na yumari, ha? Hindi, yun, invento lang yun. Hindi ko po yung sinabing nangyayari yun, ha? Malamang nangyayari. Pero hindi ko sinasabing nangyari. Okay? So, it's not a fact, it's just my opinion in saying na baka ganun ang ginagawa nito. Tama, mali. Di ba? Tuloy natin. Taon. Pero base kay Guanzon, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakakapanumpa sa Kamara si Ilagan. Nagbigay ito ng daan para sa paghain nila ng petition for mandamus sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang inahabol ng kampo ay may sagawang oath-taking bago mag-recess ang Kamara ngayong linggo. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused. Naku, si Attorney Sherlyn Fernandez, ha? Huwag kang tatabi kay Dan Fernandez, ha? Mababago yung apelido. Baka maging Fernandez yan. To schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. This petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Ilagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative. Grabe, matatapos na yung Congress, di pa pinaupo. Hindi totoo. Isipin mo, magbe-break na ho kasi nga para sa kampanya. Matatapos na ho sila eh. Tapos hindi pa man lang ito pinaupo kahit sandali. Pambira ka naman, Speaker, panayang kuya. Anong ginagawa mo? Tatamad-tamad ka dyan. Anong ginagawa mo dyan? Puro ka pa-cute, puro ka puro ka ganun. Dapat nga inaano mo na ng representante ito kasi parang ganun-ganun ka lang dyan. That grants the Speaker unchecked power to block an otherwise qualified representative's induction. Ayon kay Guanzon, pabalik-balik na si Ilagan sa House of Representatives at naisumite na rin nila ang lahat ng dokumento, kabilang na ang certification of proclamation ng COMELEC. Pero bigo pa rin sila makakuha ng sagot. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang Speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang Speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Naku po, ma-attorney. Malabo yan.
Demokrasya ba ka mo, madam? Mapakalabo niyan, Attorney Guanzon. Demokrasya ba yung takutin itong mga vloggers na lumalaban at nagkikriticize sa kanila? Hindi ho. Wala. Malayo. Tsaka kita nyo naman yung mga kaaway, mga kalaban sa politika tulad ni Congressman Tebes. Di ba? Sinipa. Sinipa ho. Mga katulad ho ni pinag-initan, katulad ho ni BP Sara Duterte, ni Pastor Kibuloy. Basta alam niya makakalaban niya, wala talaga. Grabe ho, hindi walang demokrasya dito sa mama na to. Ang meron lang dito sa mama na to, alam niyo kano? Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao. May Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na for a judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Grabe talaga. Ibig ko bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon? Yun, antindi nun ha. May sariling power ang speaker. Mantakin mo, ito antindi nito. Mantakin mo ha, nagpakahirap ang mga tao na, lalo na yung mga congressman, pati party list. Ubus pera yan, hindi hubiro ang dyan. Bawat barangay dyan. Engi. Ako mga kababayan, meron lang akong gustong sabihin dito. This is a heart-to-heart talk to all the Filipinos out there listening to me. Yung mga tricycle driver, marami daw po kasi nakikinig sa akin, mga tricycle driver, lolo't lola, mga kababayan natin. Ganito lang yan. Kasi may narinig akong nalulungkot ako eh. Nalulungkot talaga ako. Kaya kwento sa akin si Madam Mocha. Sabi niya, alam mo, tindi talaga. Tindi ng labanan. Konsehal pa lang, ang tindi na. Mayroong mga kagawad dyan, tsaka mga barangay captain. May sarili-sarili ng inaalagaan ng mga congressman, ng mga konsehal. Tapos, magastos, sabi niya. Pag hindi ka hawak, o pag hindi ka, alam mo na, nagpaayuda, iuutos niya ngayon sa mga tao na wag iboto. Hindi ka kakargahin, hindi ka bibit-bitin. Sabi ko kay Mocha, grabe naman. No wonder talaga this country is so corrupt to its core. Kasi doon pa lang sa ilalim, napaka-corrupt na. Whether you like it or not, mga kababayan, tamaan na ho yung mga ibang kagawad dito at mga ilang mga barangay captain dito. Kayo nagrereklamo kayo kasi corrupt ang mga politician, mga government official natin. Pero alam nyo, sa inyo nagsisimulang korupsyon eh. Sa totoo lang. Bakit? Kayo ang nag-uutos sa mga tao na, uy, boto nyo ito kasi ito, atin to. Kasi naaabutan kayo. Kaya nyo uutusan yung mga tao na iboto ito. Alam mo naman yung mga tao minsan, ano yung sabi ni kapitan, ano yung sabi ni kagawad, yun ang daw iboto natin para hindi tayo maipit dito. Mantakin mo. Doon pa lang bibigyan kayo ng ganitong amount. Ang ibibigay nyo lang, 1/4 dun sa ibinigay sa inyo. Bibigay nyo dun sa mga tao para iboto yung nagbigay sa inyo is 1/4 lang. Kung doon pa lang po corrupt na ho tayo, anong ini-expect din yung mailagay dyan? Di ba mga corrupt din? Kasi nagpa-corrupt kayo doon sa tao na yun. Kasi alam mo ito, bakit hindi na nanalo ang mga magagaling na kandidato? Bakit paulit-ulit na lang? Alam natin, mga kababayan, magising na ho kayo. Ito, seryosong usapan na to. Magising naman ang putang ina kayo. Pasensya na Nagagalit ako dito eh. Gusto natin magbago ang bayan natin. Gusto natin maayos ang bayan natin. Pero tayo bilang botante, nagpapalagay. Kung sino yung sinabi ni kapitan, sino yung sinabi ni kagawad, yun ang iboboto natin. Kung kanino tayo nakatanggap, yun ang iboboto natin. Tapos magrereklamo ka, kurap ang gobyerno. Gago ka pala eh. Ikaw ang naglagay dyan kasi nagpakurap ka. Tama, mali. Ikaw ang naglagay dyan.
Sa tingin mo, saan galing yung perang ibinigay sa'yo? Korupsyon. Kaya pansinin ninyo, may lumalapit kay BP Sara Duterte, pasensya ka na ha. Magkaalyado tayo dati ha. Wala kang atraso sa akin pero kailangan ka namin banatan kasi kailangan namin ng budget. Doon pa lang eh. Sinisira ng katotohanan dahil lang kailangan nila ang budget at proyekto na manggagaling sa kanilang amo. Tapos ano nangyayari? Sa baba, ipamimigay nila ngayon, imumudmund nila ngayon siya kay kapitan, kay kagawad. Kasi si kapitan kailangan din na mailagay sa posisyon. Oh. Kailangan din may balik doon. So gagamitin din niya yung pera na yun o yung ayuda na yun, ibibigay sa tao. Diba? Oh, ito. Para happy tayo lahat. Ito yung pera, bigay sa'yo, bigay sa'yo, bigay sa'yo, bigay sa'yo. O ito boboto natin ha, para sa susunod na eleksyon, ako naman ang tutulungan ni ganito. Yung mahahalal na congressman, no? Doon pa lang, simula pa lang sa mababa, corrupt na. Anong mangyayari sa atin hanggang sa kataas-taas? Magtatanong ka ngayon, bakit pa ulit-ulit na lang ang nangyayari sa bayan natin? Bakit ang problema natin hindi na naaayos hindi na ho ba tayo nahihiya mga kababayan? Tayo ang isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Tayo, Pilipinas. Pero ikaw mismo ay kurap. Ikaw mismo nagpapalagay. Ikaw mismo ang naglalagay dyan sa mga opisyal na yan. Seryoso to mga kababayan ha. Kaya kayong mga nanonood sa akin, magpipisball, mag-security guard, mga kababayan natin dyan, kung napapakinggan nyo ito, sana naman tanggapin nyo yung pera. Gago, no? Hindi, sana naman tanggapin nyo yung pera, pero iboto nyo yun talagang sa tingin nyo mag-aayos ng bayan nyo. Di naman nila makikita yun. Hindi, totoo po. Yung mga senador, panoorin nyo yung lahat ng mga nakikita nyong debate, lahat ng mga nakikita ninyong talakayan, interview ng mga senador, interview ng mga congressman, interview ng mga mayor, interview ng mga konsihal. Lahat po yan. Panoorin ninyo, alamin nyo kung sino yung, ito, okay ito. Maganda talaga ang plataforma niya, may naayos niya itong bayan. Ito yung mga nagawa niya nung nakaupo siya. Ito, hindi lang binigyan kayo ng pera. Hindi niya trabaho yung magbigay ng pera. Ang trabaho nila maglingkod sa inyo. Tapos, pag natandaan nyo na, okay na yan, tago nyo na yung listahan nyo. Tago kayo ng kode ko dito, lagay nyo dito. Diba? Tago nyo na yung listahan ninyo. Tapos, pag minagbigay si kapitan, lang kayo ng Sure, kapitan. Sure! Sure, kagawad. Sabi mo, yan ay boto. Sige lang. Pero pagdating dun sa magsisign na kayo, magchichik-chik na kayo, kung sino talaga yung napag-aralan ninyo, kung sino talaga yung na-research ninyo, yun ang iboto nyo. Pwede po ba? Ako naman sumisegue lang kasi nalulungkot ako pag naririnig ko yung wala, hindi ka na mananalo dahil sa pera-pera. Ang masama pa niyan, di nagastos na yung mga tao, mga politiko, mga ganyan, mga parties. Tapos, ang magdidesisyon lang pala, yung speaker kung papaupuin niya o hindi niya pauupuin yung isang tao. Nasaklap, di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Nasaklap nun. Mantakin mo, nagtrabaho ng nag-ubos ng pera yung mga party list. Tapos biglang, hindi ka kursunada ni speaker. Inaway mo yung pinsan ko eh. Out kayo. Yung grupo nyo out. Will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin. Tama. Pilit pa ni Guanzon, mahiyat maawa naman ang kamera sa mga naghihintay na benepisyaryo ng P3PWD. Anya, miling-milong mga persons with disabilities ang naghihintay ng kanilang mga programa. Iba pa rito ang mga senior citizen. Kaya nga mga senior citizen, mga PWD, alam mo, ewan ko
Sabi ko, ilang beses ko nang binidyo ito dito sa Japan. Yung kanilang subway. Kahit ano ka dito sa Japan, hindi, maging sa ibang bansa rin naman, okay? Sa Pilipinas talagang wala. Pagkabulag ka, mamamatay ka. Subukan mo maglakad sa Pilipinas. Ang hirap Walang biro, di ba? Yun nga lang hindi nga lang bulag, kahit nga yung mga kotse. Wasak Bakit? Yung imbornal Yung mga ng tubig, kinukuha yung bakal na yun, pinipitik yun Ikinikilo yun ng mga adik para may pang-shabu sila Di ba? Tapos hindi aayusin. Hindi yung tawag dito, yung walang lakaran, di ba? Walang pedestrian, wala lahat. Kung yung mismong bangketa, wala, di ba? O sa ibang bansa, talagang pati yung iba yung kahit bulag ka, may makikita mo may dilaw silang ganun na nakaumbok ng konti para ramdam mo kung saan papunta. Alam mo. Diba? Ganun Yung may tunog yung pagtatawid ka na, may tunog-tunog. Tut-tut. Gumaganon Tut-tut. Ibig sabihin, tumakbo ka na. Simulain Tut-tut-tut-tut. Tatakbo ka, diba? Tut-tut. Kaya may mag-uwi. Kailangan lumipad ka na. Hindi, biro lang. Hindi, di ba? Totoo, wala akong biro. Ayun ang siste, di ba? Sa Pilipinas, wala. Kawawa. Kawawa ho mga PWD. Kawawa ho yung mga senior citizen. Kawawa ho lahat. Di ba? Tapos, gaganituhin pa ni speaker yung grupong nagre-represent sa kanila. Hindi man lang nila pinaupo. Sila mawawalan. Anong magagawan? Kaya nga ho sila. Yun ang kanilang ang party list nila para dito sa mga PWD, ang party list nila. Hindi ho sila political. Ano to? Pupolitikahin pa nila pati yung mga matatanda at saka yung mga PWD. Di ba? Wala namang politika sa kanila. Bakit di nyo pinauupo? Ano to? Tatamad-tamad ka na lang o talagang busy ka dahil sa pamumulitika kay Sara Duterte? Busy? Ano to? Mr. Speaker, kung hindi mo kaya yan, bumaba ka na. Mag-resign ka na. Mamaya pag-usapan natin kung paano masisipa ito si Speaker. Cancer patient at gustong tulungan ng party list. Sinabi rin ito na dahil 2 taon nang wala pang nakaupong representante ay hindi pa nakakatanggap ng budget ang P3PWD. Kahit hiling ni Gonzon na ngayong meron ng naiproklama ay wag nang patagalin ng Kamara ang pag-upo ni Ilagan sa pwesto. Mahiya naman kayo. Oo nga naman. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly. Mahiya naman po kayo. Sus. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Para sa Joseph Filipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SME News. Ayan, ganyan no. Kaya nga sinasabi natin yan din yung panawagan ng INC. Di ba? Dahil sa political ambition nitong speaker natin, dahil sa kanyang paggigipit dito sa ating Vice President na makakalaban niya sa 2028, walang ginawa ko hindi mamulitika. Yung tunay na trabaho, hindi na nagagampanan. Diba? Halimbawa na ho ito. Hindi niya na ho nagagampanan itong trabaho niya. Ano ba naman yung pinuklima na ng COMELEC at sinabi ng COMELEC, okay na yan, paupuin na yan. Kung natanggal na si Guanzo na first nominee, kaya nga may second, third, fourth Diba? Pag may nangyari doon sa first, pag tinanggal, pwede na kagad yung second. Para yung kanyang posisyon, yung kanilang mandato na ibinigay. Hindi ikaw ang nagbigay, animal ka ha. Yung mga tao ang nagbigay ng mandato na yon. Hindi dapat ipagkait. Dahil tao ang nagdidesisyon kung sino dapat iupo dyan. At yan ang binigay ng, kaya nga ang binoboto sa party list alam niyo ba ito? Hindi nga sila kandidato Nominee ang tawag sa kanila. Hindi ko silang pinakakandidato. Ang pinakakandidato dyan yung party list. Yung ipinaglalaban ng party list. Nagkataon lang, katulad ng One Rider party list,
na yung kanilang first nominee, supposedly pinaglalaban sana nila yung mga rider. Walang ginawa kung hindi mamuliti kayong first nominee nila. Buti na lang naipasok pa si Busita. Si Busita, maayos. Pinaglalaban yung mga rider. Pero yung first nominee nila, walang kwenta. Ginamit lang si Busita. Pero ako, ayos ako kay Busita sa kanyang pinaglalaban. Shoot ako dun. Pero kaya nga sabi ko, lumayas ka na ng tuluyan dyan. Walang kwenta yung party list mo. Ginamit ka lang para talaga makaupo yung first nominee niyan. Hanggang ngayon, nagpapagamit pa ho kayo, sir, eh. Yun ang purpose ng party list, eh, para ho sa kanilang advokasya. So, pag yan po ay hindi mo pinaupo yung kanilang mandato na pagsilbihan yung kanilang constituent, yung kanilang advokasya, mawawala ho. Diba? Yun ang malungkot na katotohanan. Pambihira, patapos na itong Congress natin. Patapos na ho. Baka hindi na nga kayo umabot. Sana. Ano ho ba mga pwedeng gawin para ho matanggal ho itong si Romualdez? Tama ho yung ginawa ng ila Attorney Guanzon. Ang isa hong talagang pwedeng idulog sa Supreme Court. Ang pwede hong pumasok at magkaroon ng alam niyo yun, ng rules ang Supreme Court, sabihin na o sa kanila hong at sabihin na ito yung mandamus order, 'di ba? Can issue a mandamus order para sabihin na, oy, paupuin mo na yan. Ayan. Pag hindi pa sumunod, ang kapal ang mukha mo. Ito to. Sana ho, let the Supreme Court rule. Sana. I think the Supreme Court will favor itong, kasi mantakin mo, nagdesisyon na ako, Milik. Di ba? Nagdesisyon na ako, Milik. O ito na ang kapalit. Ayaw pa upuin na speaker. Ano to? Ito ang pinakamalaking katarantaduhan sa, hindi, aside from the budget. Di ba? Pero dapat to. Kaya nga, alam mo, paano pa matatanggal yan? Si speaker. Alam niyo ba na hindi impeachable officer ang Speaker of the House? Hindi ho. Para ho matanggal yan, para din ho siyang, aside from dun sa pagiging speakership niya, ang pwede magtanggal sa kanya yung vote ng tao. Okay? Sana tanggalin ni ni saan pangalan nun? Yung anak ni Marcos? Si Charis ba yun? Yun, basta. Sana tanggalin niya, no? I declare the seat of the speaker vacant. Sana ganun. Pero una yon, dapat matanggal siya sa pagka-speaker, di ba? Yung tinatawag nilang loss of confidence. Pwede yun. Majority of the House ay boboto ng loss of confidence dito kay speaker. Majority. Sabihin ng majority, 51%. 52%. Kaya nga majority. Yon, para matanggal siya sa speaker. Pero meron din siya, pwede rin siyang matanggal as a congressman. Ano naman po yun? Yung ginawa nila kay Arnie Tevez, which is yung 2/3 ng boto. Tama ba? Tama. 2/3 ng vote. Sabihin na na you're out through the ethics complaint and we decided to remove you because you're an asshole. Halimbawa lang, ha? Halimbawa lang ho yun. Hindi, totoo naman because you find him abusing his power, pwede yun, di ba? Pwede. Pero more in reality mukhang malabo. Gago. Busog sa kanya yung mga balita ko, sarap ng buffet daw dyan sa may lounge ninyo, sa may labas lang ng opisina ng Speaker of the House. Alam mo naman yung mga congressman dyan, iba patay gutom din.
At saka hindi lang yun, di ba? Busog sila sa ayuda. Pagka lahat kayo, di ba? Sinasabi nga ni Magalong, may 777, di ba? Pag sumama ka, 777, may 7 million sa ayuda, 7 sa AKAP, ayun, mga AYEX, ganun, 777, di ba? May ganun talaga. So, ibig sabihin nun, talagang busog ho ito. Kaya imposible ho makakuha ng 2/3 vote ng pagpapatalsik. Kaya nga alam mo, dito mapapatunayan na only in the time of PRRD hindi niya kinontrol ang sino mang dyan sa speakership. You know why? Oo, siya yung nag-anoint na, ito, sana ito yung gusto ko maging speaker, si ganito. Pero kung magkaroon ng vote of confidence na yung mawala na doon sa mga tao, pinababayaan niya. Kaya nga naalala nyo, di ba? Yung kay Alvarez natanggal. Di ba? Kahit nga yung kay Speaker Cayetano, medyo na loss of confidence din yung iba, kaya pinalit. Although there's a different issue on that kasi nga merong pinag-usapan sila. Okay? Pero gayon pa man, makikita mo talaga na hinayaan ng ating Pangulong Duterte yung mga mambabatas. Kung anong sa tingin ninyo, kung may loss of confidence kayo, at ito pa matindi. Kung babalikan natin yung kasaysayan. At that time na nag-aaway po si Velasco at saka si Cayetano, ang gulo nun. I know that. Ang gulo nun. All the Duterte supporter, di ba? Medyo hati nung time na yun. Ang dami tuloy nag-suggest noon na si Pulong Duterte na lang ang ilagay dyan. Para talagang Duterte. Alam mo, kung sakim sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte, sasabihin niya, oo nga, ang pagkakataon niya na yun eh. It will be justifiable. You know why? Nagkakagulo na si Velasco at si Cayetano noong time na yun. Ibig sabihin may girian. Pati yung mga congressman, may kanya-kanya silang bata, may girian. Pwede niya sabihin, ang gulo nyo? Let my son take over sa speakership. Isang ganun lang niya. Maliwala kayo sa akin, lahat bubaligtad yan. Di ba? Pero hindi. Sa matter of fact, nagbigay pa siya ng kanyang statement na pag yan, naging speaker, magre-resign ako. Kasi pwedeng pwedeng brasuhin ni Pulong. Kunwari lang, greedy din si Pulong. Pagkakataon ko na ito, nag-aaway na sila. Ako na to, akin na to. Dati ginagalang si Pulong eh. Parang ang presidente daw yan si Pulong pag pumapasok ng Congress eh. Dati, para daw presidente yan. Talagang ginagalang hanggang kahit yung speaker. Kasi, parang ang dating sa kanya, he represent the president. Anak siya. Pero hindi ho nag-epal. Pero kung ginawa niya mag-epal, meron din contingency plan si Pangulong Duterte. Publicly sinabi niya. Imposible namang hindi niya to pa rin yun, di ba? Sinabi niya na pag yan naging speaker, magre-resign akong presidente. Binalaan niya na kagad. Ganun katindi na hindi abusive. Ngayon, sabihin na ninyo, pinsan naman ngayon eh. Oo nga, okay, sige, sabihin na natin, okay. Sabihin na natin. I mean, I could agree. Sige, i-anoint mo yan. Pero yung loss of confidence ng tao, yung kapalpakan mo, sa totoo lang, sa dami ng kapalpakan ni speaker ngayon, from the budget to this issue, bay, dapat natanggal na ho ito. Dapat po natanggal na ito. Wala na ho eh. Kaya nga, pasensya na ho dati po akong naniniwala na dapat po tayo ay maging isang parliamentary government. Naniniwala po ako doon. I know, it is good. Nandyan yung vote of confidence. Na sinasabi nila na pag yung prime minister hindi na boboto siya ng mga I think it will not work now. Maybe in the future. Maybe. But now, hindi. Sorry sa mga wag ko kayo sana magagalit. Dati kong mga kasama ito na
pinaglalaban ito. Ako, matagal ako naglalaban dyan. Pero now, sa ginagawa ni Romualdez, sa ginagawa niyang galawan kung papaano siya maging diktador, dito makikita mo na pag binigay pala ang kapangyarihan sa isang tao na, kasi parang ganun din to may vote of confidence din sa speakership Wala na. Pag binigay mo yung kapangyarihan dito sa tao na ito, talagang lahat gagawin niya para yung mga tao niya ay maging sip-sip. Eto na nga lang bakit sumasasabihin? Sandali, banat ba? May oposisyon naman na. Ba't hindi? Tingnan mo nga, yung Makabayan Black. Parang tanga lang. Diba? Hindi, totoo naman Naging, ang ingay-ingay niya, naging pipi sila. Naging maingay na lang sila uli ngayon kasi malapit na eleksyon. Ganyan naman yung mga... Sabihin, yung sinasabi mong oposisyon, supposedly, hindi naman nila ginawa ang trabaho nila. Diba? Ito, mga damonyo pa ito mga to. Isipin mo, inantay muna nila na mag-ingay ang Pangulong Duterte tsaka si Ungab tungkol do sa blank bago sila nag-ingay. Bago sila rumespond. Di ba? Na may blanco. Pero dun sa journal, kasama sila sa mga pumirma. Kasama sila sa mga pumirma at nag-approve doon sa BICAM report na blanco. Anong anak ng wewe? So doon pala makikita mo na may problema tayo sa sistema natin. Ako actually, eto lang we need a reformation. Google that. Nagkaroon ng reformation sa Europa, maging sa Amerika in the history ng ating mundo. Reformation. The real thing na kailangan mangyari sa Pilipinas, hindi change of government, change of system, change of people. We need a reformation. A real change from the inside, from the heart. Mga tao mismo. Ang laki na ng problema natin. We are a people of hypocrisy. Diba? Talagang hipokrito po tayo. Tayo ang pinaka-hipokritong mga tao sa mundo na to. Bakit to kanyo? Sigaw tayo ng sigaw sa kalsada. Labang kami sa korupsyon. Pero mga korap naman din tayo. Pag napunta na sa atin yung korupsyon, wala na. Pipi na rin tayo. We are against corruption because inggit lang tayo dahil meron silang nakukuhang pera. Kayo wala. Pero pagdating na sa inyo sa baba, kayong mga opisyal sa LGU, mga opisyal sa baba, corrupt na rin kayo to its core. Diba? Yun ang katotohanan. Wag na tayong paligoy-ligoy. Diba ho? Kaya talagang kailangan natin yung pagbabago from the inside. Yes, we need good leaders. We need pero more than that, ito lang masasabi ko. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ang pag-asa na lang natin, yung sinasabi sa Biblia, righteousness exalts a nation. It's a really fear of God. Kasi pag meron ka talaga nun, whether anong makita mong korupsyon sa paligid, hindi yung claiming to be religious, iba yun. Marami religious sa Pilipinas Yun talagang may fear. Natatayo doon sa katotohanan no matter what. Makulong man, ipaglalaban ng katotohanan. Hindi ako dito Yan ang nakita ko kasi kay Pastor Kibuloy. Walang biro ho. Yan po ang nakita ko kay Pastor Kibuloy. Alam nyo? Kung alam nyo lang sana ang buong kwento, kung magkakano ang alok sa kanya para bumaligtad at labanan ng mga Duterte, kung magkano ang alok sa SMNI, hindi lang isang beses, dalawang beses, pero nanindigan po siya. As a matter of fact, yung mga lumalaban sa kanya ngayon, dati siyang kinakausap. Ito yung kanilang, kasi nagpapabas-bas pa sa kanya. Pero dahil nanindigan siya sa tabi ni Pangulong Duterte at hindi, alam mo yun, magsinungaling, maging propaganda arm ng gobyerno. Hindi siya pumayag Ayaw niya maging propaganda arm ang SMNI. At siya, binuhay ang mga kaso. Dinagdagan ng mga walang kaso. Ito
pag nabalitaan ninyo yung mga nangyayari sa loob ng korte, matatawa kayo. Kahit ho yung mga masasama ang connotation before with Pastor Kibuloy na nandun sa loob ng korte, pag narinig nila yung details, nagapaganon sila, wala pala talagang kasalanan tong maman to. Wala pala talagang kasalanan to. Matatawa ho kayo. Kung pwede ko lang sanang i-detalye yung pangyayari. Kaya nga, if ever, okay, hindi payagan yung bail, hindi payagan yung kung ano-anong, hindi ma-dismiss yung kaso. It's really political. Sana ho, hindi ho umabot tayo sa ganun na pati ang mga husgado ay naiimpluwensyahan na ng mga nakaupong politiko. Kasi sana kung may nanonood mang mga judge dito sa ating palatuntunan, sa ating vlog. Sana kayo na lang ang huling sandata naming mga Pilipino na panindigan ninyo ang inyong sinumpaang tungkulin. Hindi naman po kayo matatanggal ng mga any political powers. Panindigan nyo sana yung inyong panawagan. Doon lamang po kayo sa pinipresentang ebidensya. Kasi kung kayo ay bibigay pa sa pressure ng ilang mating mga politiko, ay wala na po kaming tatakbuhan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay sa susunod nating video.